Sinong mag-aakala na ang mga videong ito na pala ang magiging huling sandali ng isang magandang babae at dating beauty queen na habang buhay na niyang maiiwan dito sa mundong ibabaw. Umaga kasi July 31, 2025 ay may isang dating beauty queen, devoted at hands-on sa pagiging single mom, 35 years old at may pangalang Akini Aradaza ang naglaho na lang na parang bula. Sa Barangay Valencia, Ormoc City, may tatlong armadong lalaki na nakajacket at bonnet sakay ng isang itim na kotse ang sapilitan siyang dinukot. Ilang araw ngayon ang lumipas, matapos siyang mawala ay natagpuan ng kanyang wala ng buhay na katawan na palutang-lutang sa baybayin ng Diit Village sa Tacloban City. Sa videong ito ay aalamin natin ang makadurog puso na kwento ng isang single mom at ang kanyang katapangang humarap sa hamon ng buhay. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Tulad ng nabanggit ko kanina ay madalas siyang pumasok sa mga beauty pageant. Hindi lang yan dahil minsan na rin siyang nanalo bilang pinakamagandang babae sa kanyang syudad nang masungkit niya ang corona bilang Miss Matag-o. Ngayon, sa likod ng pagiging kontesera at pag-aari niya ng corona ng kagandahan ay si Akini ay behind the crown ay mayroong boyfriend. Loud and proud at makikita mo ito sa kanyang mga TikTok videos. Itsura namin ng jowa ko nung unang maging kami. Itsura namin ngayon. Sa relasyong ito ay nagkaroon siya ng 3 anak. Matagal na naging magsing-irog ang dalawa, ngunit ang relasyong ito ay hindi rin sa happy ending magtatapos. Naghiwalay kasi kalauna ng dalawa for personal reasons. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang buhay. Kung hindi siya laman ng pageant ay nagtatrabaho siya bilang isang caregiver. Ito ay para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Life must go on sa likod ng heartbreak. Ang nakita niyang paraan para makatakas sa malungkot na kahapon ay ang pagdi-TikTok, pantanggal ng inip at happy-happy na rin. TikTok dito, TikTok doon. At madalas din siyang pumunta ng gym para ma-maintain ang kanyang katawan. Nang sa hindi inaasahan, July 31, in broad daylight body ay pwersahang ipinasok siya sa isang kulay black na wigo. Base sa mga impormasyon na nakalap ng pulis ay may plaka itong 1799. Sobrang bilis ng pangyayari, walang nagawa ang mga tao kung saan siya dinukot. Ang mga video at litratong ito ang huling mga kuha bago ang sakuna. Sobrang dami ang mga tanong na namutawi sa isip ng mga taong nakaalam sa balita. Kung titingnan mo kasi ay animoy wala namang problema itong si Akini sa kanyang mga TikTok. Sinabi rin ng kanyang magulang na wala siyang alam na kaaway ni Akini bago mangyari ang lahat ng ito at noong siya ay nabubuhay. Sino kaya ang mga lalaking dumukod sa dating beauty queen? Bakit siya ang tinarget? At ano ang makukuha nila kung mapapatahimik nila itong si Akini? Lumipas ngayon ng ilang araw, August 4, bago tuluyang sumikat ang araw ay may ilang mga mangingisda ang napansin na may kakatwang bagay ang palutang-lutang sa dagat. Nilapitan nila ito at talaga namang kahit na sino ay kikilabutan kung makikita mo ito ng personal.
Sa Barangay 99, diit sa Tacloban City kasi, halos 100 kilometro ang layo mula sa pinanggalingan kung saan dinukot si Aquini ay natagpuan ang nakalobo na niyang katawan na palutang-lutang sa dagat. Marami ang senyales ng pangaab sa katawan. Andiyan ang nakalabas na ang dila nito, nakaluwa na ang mata na parehong indikasyon ng pananakal. Hindi lang yan dahil nakatakip din ang mukha nito ng itim na tela, binalutan din ng asul na duct tape ang mukha nito at ang pinakamalala ay nakatali ng patalikod ang kamay, leeg at paa na animoy sobra talaga ang galit at walang balak na buhayin itong si Aquini. Mabilis na rumisponde ang mga pulis sa tawag ng mga barangay na unang dumating sa scene. Nag-backtrack ngayon sila sa listahan ng mga taong nai-report na nawawala at isang pangalan ang paulit-ulit na lumutang. Ito nga, si Aquini Aradasa. Agad na ipinaalam ng mga pulis ang kanilang findings sa katawan. Kinontak ang mga kaanak ni Aquini, pinuntahan nila ang mga labi at doon, nang makita ng kanyang mga kaanak ang na-recover na katawan ay animoy nagunaw ang mundo ng kanyang magulang. Kumpirmado kasi na si Aquini nga talaga ito ang naging smoking gun kung bakit nila nasabi ito na kahit hindi na halos makilala ang estado ng katawan ng babae ay yung tato sa kanyang likod at bewang ang naging susi ng kanyang mga kaanak para ma-identify ito. Ngayon, ang isa sa tinitingnang suspect ng mga pulis tungkol sa kasong ito ay ang sinasabi ng kanyang kapatid nang mag-report ito sa mga pulis na nawawala si Aquini. Bago kasi mangyari ang lahat ng ito ay may nakausap umano si Aquini na isang lalaki na may pangalang Pai Abdrilon na kumpirmadong residente rin ng kanilang barangay. Sa ngayon ay patuloy na kumakalap ng impormasyon ng mga pulis sa kung ano o sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pangyayaring ito. Humingi na rin ng tulong ang ina ni Aquini sa taong bayan at kay Senator Raffy Tulfo sa nangyari sa kanyang anak. Ako pala ang mama ni Aquini Aradasa. Manawagan ako sa lahat o sino ang makatulong sa anak ko na makahatag ng justice. Kaawa ang nangyari sa kanya. May mga anak siyang 3. Sana may matulungan niyo siya. Please, Sir Raffy. Alam ko ang dami mo nang tinutulungan. Sana marinig mo to. Galing sa puso ko. Tutulungan mong anak ko, please lang. Maawa ka naman sa mga anak niyang 3. Nanginginig na ako. Ang masakit pa para sa magulang ni Aquini ay noong May 6 lang bago mangyari ang lahat ay binati niya pa ito ng happy birthday. Happy birthday Aquini Aradasa, my eldest daughter. I hope you will become wiser and more mature para sa imo, mga anak. And little did she know na ito na pala ang huling beses na mababati niya ng buhay ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngayon, ito buddy, out of topic na ito, pero sa tagal ko nang nagawa ng video dito sa YouTube, parang first time ko lang na walang mainstream media ang nagre-report ng balitang ito. Kung makikita nyo sa inyong mga screen, puro Manila Times lang at iba't ibang mga Facebook page na nakabase sa Ormoc at Tacloban lang ang nagre-report. Ganoon din na umabot lang sa 39 likes ang reaksyon sa post tungkol dito ng Manila Times. Ika nga ng isang comment, ito dapat ang tinututukan ng gobyerno, hindi yung impeachment. Ewan ko buddy, baka hindi pa nga lang talaga ito nagva-viral. I might be overthinking, but one thing is for sure, na tila padami ng padami ang mga beauty queen, beauty pageant winner o ano paman ang nare-report na nawawala o nasasangkot sa mga bagay na malayong malayo sa pagiging nilang kontesera. Ika tuloy ng ibang mga netizen, kumakabit sa mga politician or police / sundalo, madalas sa may pamilya o asawa na. Then pag things go wrong or si kabit nag-threaten na mag-splook, causing na matanggalan ng trabaho o matanggal sa serbisyo.
This happens. Nagkamali ng legal wife na binangga. This happened sa lugar namin. Kumabit sa konsehal. Pinatumba ng legal wife. Beauty pageant is a p***an business. Hirap ng buhay talaga sa Pinas. Pageant are 6 rings. It is an open secret. So ayun, at the end of the day ay ongoing pa rin ang kaso and only time will tell kung may tao nga bang mananagot sa batas tungkol sa pangyayaring ito. Maraming salamat sa pag-google ninyo ng inyong precious time para alamin ang kasong ito, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.